Salamat po ng marami, Ama. Nasapit naming muli ang oras ng aming pagsamba. Salamat po sa patuloy na paglingap mo sa amin. Tinutupad mo ang pangako mo na pagka kami nagkakatipon, lagi ka naming makakasama. O aming Ama, salamat po sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Maraming taong napapahamak araw-araw. Ngunit kami, Ama, ligtas kami araw-araw sapagkat ikaw ang aming Diyos. Siyang laging nangangalaga sa amin. Salamat po sa kabila ng pabibigat ng mga pagsubok. Nananatili matatag ang aming pananampalataya. Nagpapatuloy kami mga paglilingkod sa iyo. Laging naghahangad na ikaw ay masumbungan sa ganito naming mga pagsamba. Nag-aapuhap ng iyong banal na kapangyarihan. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Sa tuwing kami ay nasa pagsamba, nakakasama ka namin, nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Tanggapin mo sana ang muli ang iyong mga anak. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Kaabagan mo po kaming lahat. Pagpalain ang aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, pagitan mo po kami sa mo. Salamat po ng marami sa iyo. Hindi mo rin kami pinababayaan. Salamat sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Sa harap ng nakapananatili kami sa aming mga paglilingkod sapagkat pinalalakas mo lagi ang aming loob. Pinapatnubayan mo kami, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Isus. Pakitanggapin mo ang iyong mga hirap. Ama, nakahanda namin tumanggap ng mga aral mo. Sasariwaing muli sa amin tinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iran Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Pagkain ng aming mga kaluluwa, gabay at tanglaw namin habang kami ay nakikisalamuha sa sanlibutan ito para matiyak namin ang aming kaligtasan. Nananalig kami marinig mo ng aming mga panalangin at mamamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Malagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mahal na kapatid, marami pong mga bagay sa nagiging tignan, suliranin at kabiguan. Ang pangunahin ay ang kahirapan, kriminalidad at karahasan. Pinaghanap buhay o ang tinatawag unemployment ng mga tao at kakulangan ng trabahong maibibigay sa mga tao. Kung walang pagkukunan ng ikabubuhay, hindi lamang pagkain ng problema. Kapag nagkasakit ang sinuman sa pamilya, hindi po magugugulan ng gamot na kailangan at lalong di makakaya ang halaga ng pagpapakutan. Kapag ganito po ang ginapit ng isang tao o ng isang pamilya, at kawalang pag-asa kanilang kasasakupan. Dito po naiiba ang pananaw mga kaanib sa Iglesia ng Cristo. Maaaring magdanas ng mga suliranin, kabiguan sa buhay na ito. Halit hindi ito magdudulot sa atin ng kawalang pag-asa.
lalong hindi ito makahadlang sa ating kasi bakit po hindi nababahala ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa anumang mga suliranin o kaligaligan sa ano po ang matibay na pag-asa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Tito 3:7, ang sabi ni Apostol Pablo, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pag-asa po ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi sa buhay na ito. Alam po natin sa daigdig na ito ay maraming pagdusa na bigat. Kahirapan at kasamaan ay araw-araw. Subalit lahat po ng ito ay hindi makapipigil sa atin sa paglalakbay. Sapagkat ang ating pag-asa ay sa buhay na walang hanggan. Paano matatamo ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ang buhay na walang hanggan kung may patay na? Sa unang Tesalonica 4:16 at 17, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magpapatay. Sino po ba ang mga kay Kristo? Mateo 16:18, sila ang kinikilala ni Kristo. Sinabi niya, aking iglesia. At tinawag naman ng mga apostol sa Roma 16:16 na iglesia ni Kristo. Ang makaanib sa iglesia ni Kristo na darating ni Kristo sa kanyang pagbabalik na nangamatay na, unang bubuhayin na Bakit una? Pagkat meron kung ikalawang pagkabuhay na maguli. Ito ang pagkabuhay na maguli para sa walang hanggang kaparusahan. Sa kabilang dako, ano ang kapalaran ng mga nangamatay na Iglesia ni Cristo na unang mga bubuhay na maguli? Ang sabi ng Biblia, kasama ng mga darating buhay, aagawin sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa ito'y sa Panginoon tayo magpakailan. Dahil dito, ano po ang pananalig ng mga tao ng Diyos? Abutan man ng kamatayan. Sa awit 49, sabi ng lingkod ng Diyos, ako'y ililigtas. Hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Napakapalad natin, mga kapatid, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Abutan man tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik na nasa libingan, muli tayong buhay. Kung abutan naman tayong buhay, hindi na mararanasan ng kamatayan. Kasama ng mga binuhay na maguli ng mga iglesia, dalhin tayo sa alapaap upang salubungin ang Panginoong Jesucristo at sa Panginoon tayo magpakailan-kailan. Ano po ang maaari nating itumbas? Sa kalwalatiang sa atin pagdating ng araw na mapalad. Wala. Kahit po ang pinakamahalagang bagay ay hindi maaring itumbas sa kadakilaan ng gantimpalang nakalaan sa atin. Kaya huwag tayong papayag na mawala po sa atin ang pag-asa nito, mga ano ang dapat makita sa atin? Na umaasa sa pagkabuhay na mag-uli at kabuhay na walang hanggan para tayo makatiyak at maging karapat-dapat sa buhay na perpektong buhay. Sa unang Juan 3:3, sino bang mayroong ng pag-asang ito sa kanya ay sa kanyang sarili. Sa ano tayo dapat magsipaglinis? 2 Korinto 7:1, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. Mga kapatid, ano ba nagpaparumi ng laman at espiritu? Ang iba't ibang uri ng kasalanan at kalayuan. Kaya huwag tayong mabubuhay sa kasalanan.
Sa halip pamuhay tayo ng malinis at banal. Bakit napakahalagang papagsikapan nating maging malinis at banal? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 2 Korinto 6, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Hindi ba yung mga liko? Kapag sinabing liko, ibig sabihin masama o tiwali. Sino-sino ba yung mga liko? Daraya, ayon sa Biblia, magdaraya, papakiapid, mangangalunya niya, ng bababae, papakiapid sa kapwa lalaki, magnanakaw, masasakim, o gahaman sa salapi. Mga kurap, diba? Mga tiwalik, gahaman sa salapi kasi. Mapagtungayaw o palamura, mga manlulupig. Ano-ano yung mga yan na binabanggit niya? Yan na po ang iba't ibang uri ng kalikuan o kasamaan. Na kung ganito ang uri ang pamumuhay ng sinuman, kahit pakaanib sa Iglesia ni Cristo, tiniyak ng Biblia, hindi magmamala ng kaharian ng Diyos. Kaya ano dapat natilihin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Panatilihin po natin ang isang malinis upang matiyak nating makapananahan tayo sa kaharian ng Diyos. Ano pa ang dapat makita sa atin? Tayo na may matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Paano pa natin matitiyak na matatamo ang pangakong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan? Hebreo 3:6, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Napansin po ba ninyo ang isa pang paglalarawan ng Biblia sa Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo ay bahay o tahanan o sambahayan ng Diyos, na ang puno sa bahay ay ang Panginoong Jesucristo bilang panganay sa magkakapatid. Paano natin matitiyak na namamalagi tayong kabilang sa bahay o Iglesia ni Cristo? Ang sabi ng Biblia, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Sa mga tuwid, ang pag-iingat sa pagka-Iglesia ni Cristo o sa ating kaalalan ay pag-iingat sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano pa ang dapat gawin upang maingatan ng pagka-Iglesia ni Cristo? Judas Tadeo 1:3, sabi ng Biblia, nakita kong ang kailangan isulat sa inyo isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Pakatwid, mga kapatid, kailangan natin ipakipagbakang mabuti ang ating pananampalataya. Huwag tayong papayag na maigupo ng mga kahirapan at mga pagsubok at mga pag-uusig. Huwag din po tayong papayag na madaya ng mga bulaang tagapangaral na nagtuturo ng hidwang pananampalataya o ng mga aral na hindi naman itinuro sa atin ng sugo ng Diyos, na si kapatid na Felix Manalo. Huwag natin kalimutan makapangyarihang pangangaral sa atin ng kapatid na Eranio Manalo. Manindigan tayong matatag sapagkat uumang ang pangtalino. Hawakan natin mahigpit ang mga aral na kanilang ipinamahala sa atin. Kaano man kahigpit pa ang mga pag-uusig at pag-aapi sa atin. Malagi tayong sumasampalatayang hindi tayo pababayaan. Sa ano natin dapat ituon ang ating paningin upang hindi tayo makabitiw kahit ano pa ang ating maranasan sa paglalakbay ayon sa Biblia sa gantimpala. Alin yun ang buhay na nasa langit? Ano ang dapat gawin upang makarating sa hangganan at matamo ang gantimpala? Sabi ni Apostol Pablo, nagpupunyagi ako
Pilipos 3:14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Pagka sinabing nagpupunyagi, nagpapagal, nagtsitsaga, nagsisikap, may sakripisyo, nagtitiis. Yan ang tunay ng Iglesia. Nagpupunyagi, nagpupumilit. Kasi kung minsan, subok dahil sa iba't ibang mga hamon ng buhay. Opo, nagtitiis. Pero kung minsan, pagka mabigat na, halos hindi na makaya. Pero ang tunay na Iglesia ni Cristo, nagpupunyagi. Hindi siya papayag na abutin siya ng kawalang pag-asa. Bumabagsak siya pero muli siyang bumabangon. Nananalangin siya. Pag hindi niya makaya, tumatawag siya sa Ama. Pero ninalakipan niya ito ng pagpapagat. Lagi siyang pasulong. Kailanman ay hindi nag-iisip na umuro. Malagi nakatuon ang kanyang paningin doon sa pangako ng Diyos. Hindi lang pangako buhay na walang hanggan, kundi yung pangako ng Diyos sa panahon ng paglalakbay. Kasi narito pa tayo sa mundo. Nasa atin ang matibay na pag-asa. Pero wala pa sa atin, pa natin natatamo. Kasalukuyan pa tayong nakikipagbaka para matamo yung pangakong na makita ng Diyos ang pagpupunta. Mga kapatid, sinasampalatayanan po natin. Napakalapit na ng araw ng pag-uukom. Kung noong buhay pa ang kapatid na yan, yung madalas nating marinig, nagmamadali na ang mabilis na dumarating ang Panginoong Jesucristo. Abot tanaw na natin ang ating kaligtasan, lalo na ngayon. Kaya huwag tayong bibitiw, mga kapatid. Kung dinaratan man tayo kung minsan, ang panghihina bilang mga tao, lagi tayong tumingin sa Ama. Tumingala tayo sa langit. Sambitlain natin ang kanyang pangalan. Sabihin natin siya, Ama, mo kaming pababayaan sa ganang aming mga sarili. Hindi namin gusto po namin makarating sa piling mo. Huwag mo kaming pababayaan. Hawakan mo kaming mahigpit. Alalayan mo kami, ang aming buong pamilya. Isama mo kaming lahat sa iyong kaharian. Kung meron man mga naligaw na, hindi nakapagtiis na inip, kung may pagkakataon pa, muli mo silang kabigin, pabalik. Bigyan bang ng muli ng pagkakataon para kaming lahat. Pagdating ng takdang araw ay magsama-sama sa bayang banal na iyong ipinangako. Ng aming pinakaasa, ng aming pinakamimiti. Sana mabigyo ang bawat isa sa amin. Sa tulong at iyong awa o aming Ama. Pagan mo po saan. Patupad sa amin lahat ang iyong pangako. Tumayo kayo mga kapatid. At tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sa ganitong mga leksyon, tinuturo mo sa amin. Nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para kami ay magpatuloy sa harap ng maraming mga pagsubok. Makipagbaka kami ng mabuti, maging matiisin at matyaga sa pagtataguyod ng kalala, magsikap, pagsakripisyo, alang-alang po sa ikatutupad ng iyong pangako.
Huwag mo lang pag natatanaw mo na kami, nagsisikap kami, gumagawa kami, tinutupad namin ang ipinagagawa mo sa amin. Pero pag nakita mo kaming nahihirapan, pagka natatanaw mo na halos hindi namin makay at narinig mo ang aming daing, pagka tumawag na kami sa iyo, dinggin mo sa langit ang aming mga panalangin. Iabot mo kaagad ang iyong mapagpalang kamay. Putin mo kami lahat at basbasa. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Bawat pamilya. Kung merong pamilyang nagkahiwalay dahil sa pag-uusig o dahil sa anumang kadahilanan, o aming Ama, tulungan mo po saan man naroon ang bawat miyembro makapagtiis at makapanatili sa tunay na pananampalataya. Tulungan mo po na isang araw ay magkita-kitang muli ang mga lingkod mo, lalong-lalo na araw ng mahalan at magsama-sama sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Harap naming mga magulang na kaming lahat ang aming sambahayan ay sama-samang manirahan sa bayang banal na ipinangako mo. Kaya kami nagtitiis sa lupang ito. Ano man ang kalagayan namin sa daigdig na ito, hindi namin alintana sapagkat alam namin nariyan ka na hindi magpapabaya sa amin. At isang araw mula ngayon namin sa daigdig na ito ay papalitan mo ng malwalating buhay at malwalating pamumuhay. Doon nakatuon ang aming paningin. O aming Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami. Huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo kami araw-araw para lahat kami ay makarating sa piling. Ama, huwag mong pababayaan ang mga nagtitiis ng maraming kaapihan, lalo na ang kaiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo, ang mga nagtitiis sa bilangguan, ang mga nagsipangalat sa alalahanin mo silang lahat. Maawa ka mo, bigyan mo ng kaaliwan at sa kanilang gipit na kalagayan. Patuloy mo pong kalingain at lingapin pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Kung meron o may sakit, pagalingin mo po. Maawa ka po. Manatili kaming lahat na nagkakaisa. Matatag sa panindigan. Pagsunod sa iyong mga aral. Lubos ang aming muli mong narinig ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasa ng iyong mga anak sa pangalan po ng aming Panginoong Yesukristo. Amen.